Sa ngayong araw na ito dahil October 7 na at anibersaryo ng pag-atake ng Hamas sa Israel, ang Hezbollah sa ngayon ay muling nagpakawala ng mga missile. Pero bago yan, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nagpadala ang Israel ng hanay ng mga tangke sa Hilagang Gaza at nagsagawa ng malalaking operasyon doon. Pinalilibutan ang Habalya, ang pinakamalaki sa 8 makasaysayang kampo ng mga refugee sa Gaza. Ayon sa Civil Defense Agency ng Gaza, 24 na katao ang nakitil at marami ang napinsalaan sa isang airstrike ng Israel sa isang mosque sa gitnang Gaza noong Linggo ng umaga. Ayon sa mga saksi, maaaring tumaas pa ang bilang ng mga nakitil dahil ginagamit ang mosque na malapit sa Al-Aqsa Hospital sa Deir al-Balah bilang tirahan ng mga taong nawalan ng bahay. Sinabi ng militar ng Israel na ginagamit ang mosque bilang command center ng Hamas. Naglabas ang Israel ng bagong malawakang utos ng paglikas para sa lahat ng nasa hilagang bahagi ng Gaza Strip noong Linggo, kung saan nananatili ang daan-daang libong sibilyan. Nasa bagong yugto tayo ng digmaan, ayon sa militar ng Israel sa mga leaflets na ikinalat sa lugar. Ang mga lugar na ito ay itinuturing na mapanganib na mga combat zone. Tinatayang hanggang 300,000 katao ang nananatili sa matinding nawasak na hilaga matapos ang naunang babala ng Israel na nagdulot ng paglikas ng humigit kumulang 1 milyong tao patungo sa timog, kahit na sinasabi ng mga tao na wala nang ligtas na lugar na mapupuntahan. Ayon sa pinakabagong datos na inilabas ng Ministry of Health ng Gaza noong Linggo, hindi bababa sa 41,870 na mga Palestino ang nakitil sa opensibang militar ng Israel sa Gaza mula noong ika-7 ng Oktubre. Iniulat din ng ministry na hindi bababa sa 97,166 na katao ang napinsalaan. Libu-libong tao pa ang malamang na nawawala sa ilalim ng mga guho sa teritoryo. Pinalawak na din ng Israel ang kanilang mga aksyon sa Lebanon. Sa unang pagkakataon ay tumama sila sa hilagang lungsod ng Tripoli noong Sabado at naglunsad ng mga pagsalakay ang mga sundalong Israeli sa timog. Ayon sa isang security official ng Lebanon, sinabi sa Reuters na ang pag-atake noong Sabado sa isang kampo ng mga Palestinian refugee sa Tripoli ay kumitil sa isang miyembro ng Hamas, ang kanyang asawa at 2 anak. Sinabi ng media na kaalyado ng grupong Palestinian na nakitil sa pag-atake ang isang leader ng kanilang armed wing na kinilala bilang si Said Atala. Inatasan na din ng Israel Defense Forces na maging closed military zone ang paligid ng 3 bayan sa hangganan ng Lebanon at naglabas ng mga bagong kautusan para sa paglikas ng mga lugar sa Timog Lebanon noong Linggo. Sa isang pahayag, sinabi ng IDF na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa mga komunidad ng Manara, Yiftach at Malkiya. Inutusan din ng tagapagsalita ng militar ng Israel na nagsasalita ng Arabic ang mga residente ng humigit kumulang 25 na lugar sa Timog Lebanon na agad na tumungo sa hilaga ng Ilog Awali. Naglunsad din ng mga bagong pag-atake ang Israel sa timog na bahagi ng Beirut noong Linggo ng gabi, isang araw matapos ang sunod-sunod na malalakas na airstrike sa kabisera ng Lebanon. Ayon sa ulat ng Lebanese state media, tinarget ng mga eroplanong pandigma ng Israel ang lugar ng Saint Teres at isa pang pag-atake sa Burj al-Barajneh. Iniulat din ang 2 pang karagdagang airstrike, kabilang ang isa na inilarawan bilang napakalakas. Ayon sa mga security sources ng Lebanon, ang mga pag-atake ng Israel mula noong Biyernes sa Dahiyeh ay humahadlang sa mga tagapagligtas na makapaghanap sa lugar ng pag-atake noong Huwebes ng gabi. Ayon sa pahayag ng militar ng Israel, ang kanilang pinakahuling pag-atake sa Beirut ay tumarget sa mga punong tanggapan ng Hezbollah pati na rin sa mga imbakan ng bala ng organisasyon sa lugar ng Beirut. Ipinahayag nila na ang mga pangalawang pagsabog sa mga tinarget na lugar ay nagpapatunay ng presensya ng mga armas. Dagdag pa nila na ang kanilang mga eroplanong pandigma ay patuloy na tumatama sa mga target sa timog ng Lebanon at sa rehiyon ng Bekaa Valley, mga 30 kilometers silangan ng Beirut, kabilang ang mga imbakan ng bala, mga gusaling militar, isang punong tanggapan at isang launcher. Ang mga fighter planes ay patuloy na umaatake sa Lebanon hanggang sa oras na ito, ayon sa kanilang post sa X. Ang Hezbollah naman sa ngayon ay tinamaan ng Israel Carmel base sa Haifa gamit ang mga rocket na nagdulot ng kaguluhan at mga napinsalaan sa okupadong lungsod ng Israel. Kinumpirma ng hukbong Israeli noong Linggo ng gabi na ilang mga rocket mula sa Lebanon ang tumama sa port city ng Haifa. Iniulat ng media ng Israel na hindi bababa sa 15 rocket ang pinaputok mula sa timog Lebanon patungo sa mga lugar sa hilagang okupadong mga teritoryo ng Palestine, kabilang ang Haifa. Hindi bababa sa 6 na Israeli ang napinsalaan sa pag-atake. May mga ulat din na isang restaurant sa Haifa ang direktang tinamaan. Nagsimulang tumunog ang mga sirena sa hilagang lungsod ng Tiberias. Sinabi rin ng hukbo na pinatunog ang mga alerto sa Upper Galilee matapos ma-detect ang 15 rocket. Ayon sa Hezbollah,
ang base militar ng Israel ay tinarget ng Fadi-1 missiles bilang tugon sa agresyon ng Israel at mga krimen laban sa mga sibilyan. Mas maaga noong linggo, nagpaputok ang Hezbollah ng mga drone sa isang base militar malapit sa hilagang lungsod ng Haifa bilang tugon sa tinatawag nilang barbarikong paglusob ng Israel sa Lebanon. Sinabi ng grupo sa Lebanon na nagsagawa sila ng air assault gamit ang isang squadron ng mga attack drone sa maintenance at rehabilitation base sa timog ng Haifa. Ayon sa Hezbollah, ang kanilang mga drone ay tumpak na tinamaan ang mga target. Si Elijah Magnier, isang military at security analyst, ay nagsabi na mapanganib ang pag-atake sa Haifa dahil hindi lamang ito tahanan ng isang naval base, kundi pati na rin ng isang chemical industries. Ang pagtama sa daungan ay ibang mensahe na ipinapadala ng Hezbollah sa mga Israeli at sinasabi nilang maaari silang magdulot ng mas matinding pinsala hindi lamang sa infrastrukturang militar sa Haifa, kundi pati na rin sa mga chemical product doon, sabi ni Magnier. Sa isang hiwalay na pag-atake, tinarget ng mga mandirigma ng Hezbollah ang mga pagtitipon ng mga sundalong Israeli sa settlement ng Baram gamit ang barrage ng mga rocket. Tinarget din ng Hezbollah ang isa pang pagtitipon ng mga puwersang Israeli sa Khalet Shoaib, silangan ng bayan ng Blida gamit ang mga artillery shell ayon sa pahayag. Patuloy na tumutugon ang Hezbollah sa agresyon ng Israel sa pamamagitan ng retaliatory operations kabilang ang paggamit ng hypersonic ballistic missiles na tumatarget sa mga okupadong teritoryo ng Palestine. Ipinangako ng grupo sa Lebanon na ipagpapatuloy ang kanilang mga operasyon laban sa Israel hanggat patuloy ang digmaan ng Israel sa Gaza na kumitil na ng higit sa 40,000 Palestine, karamihan ay mga kababaihan at bata. Ang mga dekalidad na pag-atake ng Hezbollah ay matagumpay na napigilan ang anumang tangkang pagsalakay ng Israel sa teritoryo ng Lebanon. Ayon sa pahayag ng Hezbollah, marami ng sundalong Israeli ang nakitil mula nang ilunsad ng rehimen ang kanilang pagsalakay sa timog na bahagi ng Lebanon. Simula madaling araw ng Huwebes, patuloy na tinataboy ng mga mandirigma sa Lebanon ang bawat tangkang pagsulong ng mga elite forces ng Israel sa iba't ibang mga front sa timog Lebanon na nagdulot ng mabigat na pagkalugi sa kagamitan at tauhan. Pinuri kamakailan ng isang political analyst ng Lebanon ang mga operational capabilities ng Hezbollah at binalaan na magiging sitting ducks ang mga puwersang Israeli para sa grupo sa Lebanon sakaling subukan nilang magsagawa ng isang ground invasion sa timog Lebanon. Ayon naman sa ulat ng press service ng Israel Defense Forces, tinatayang nasa 14,000 na terorista ang nakitil sa Gaza Strip sa loob ng isang taon ng mga operasyong militar. Batay sa kanilang datos, karagdagan pang 3,000 na terorista ang nawasak na may mababa hanggang katamtamang posibilidad. Bukod dito, humigit kumulang 4,700 mga tunnel ng radikal na kilusang Palestinian na Hamas at higit sa 1,000 mga rocket launch site ang nawasak sa Gaza Strip. Sa kabuuan, nagsagawa ang Israel ng humigit kumulang 40,300 airstrike laban sa mga target sa Gaza.